Okay, magandang gabi, everyone. Thank you for joining me. Okay, sorry at ako'y sinisipon. Kumusta kayong lahat? Nawa sa grasya at pagpapala ng ating Panginoong Hesus, tayo ay nasa mabuting kalagayan. Amen. Ngayon, ito ulit ang update natin na tungkol sa ating mga kababayang OFW na nakauwi galing sa Middle East. Okay, may share tayo, okay? Bali, nung isang araw pa ito na na balita. Ngayon lang tayo pag-vlog ngayon kasi busy ang ating life dito sa ating amo. Kaya ito, may share tayo. 10 years so, hindi nakauwi ng Pilipinas eh. President Bongbong Marcos, maraming salamat po. Nakauwi po kami at sa inyong handog na servisyo po. Salamat, President Bongbong Marcos, sa mga tulong mo sa amin na hindi mo muli pinabayaan. Di ba? Sabi ko mahirap. 10 years so, hindi nakauwi ng Pilipinas eh. Diba, 10 President years na Bongbong siya hindi Marcos, nakauwi. maraming salamat po. Nakauwi po kami at sa inyong handog na servisyo po. Salamat, President Bongbong Marcos, sa mga tulong mo sa amin na hindi mo muli pinabayaan. Oh, di ba? Nakakaiyak. Na mapanood ko ito, talagang napaiyak ako sa tuwa kasi ang ating mga kababayan nakauwi ng ligtas. Yun. Kapag napapanood ko talaga to, naiiyak ako eh. Kasi nga, napakasarap sa pakiramdam na hindi tayo pinapabayaan ng ating Diyos. Talagang iuuwi at iuuwi niya tayo sa ating pamilya na nagmamahal sa atin. Yun. Pasensya na kayo sa akin. Talagang mababaw ang ating luha sa mga bagay-bagay na nakakatuwa. At saka talagang pag sinabi kasi hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoong Hesus, talagang hindi lang tayo pinoproteksyonan, or halimbawa ay pupunta tayo sa isang way na ganyan. Minsan inuusog tayo ni Lord eh. Inuusog niya tayo. Minsan naman, talagang imbis na iusog niya tayo, ginaganyan niya tayo. Pinoproteksyonan niya tayo ng dalawa niyang kamay. Yun. Para tayo ay maligtas. Kaya yun, lagi tayo magpasalamat sa ating Panginoon kasi nga, despite sa ating mga kakulangan sa Kanya, sa ating mga kasalanan na nagawa sa araw-araw, sa isip, sa salita, at sa gawa, lahat ng yan, basta't may kasalanan tayo, yun dapat ihingi natin ang kapatawaran sa ating Panginoon. At siyempre tao lang tayo, busy tayo sa mga makamundong bagay dito sa mundo, kaya mas priority natin yung mga makamundong bagay na iyon, nakakalimutan natin ang Panginoon. Kaya kahit nakakalimutan natin siya, hindi niya tayo pinapabayaan. Yun, kaya lagi tayong magpasalamat sa Kanya. At yun, okay, na share ko na sa inyo. Bali, mga 400 plus yan sila na napauwi nung nakaraan. Yan. Sorry ha, excuse me. Kapag ako'y kasi naluluhain na umiiyak, pag ako'y umiiyak, sinisipon din ako. Kaya, pasensya. At yon. At ang ating pag-uusapan ulit ay ang mga kababayan nating mga OFW na dito sa Hong Kong na nakita ko sa TV ngayon lang, kanina, na yung stoplight kasi nag-blink-blink, di ba? Nag-blink-blink. Dito kasi sa Hong Kong kasi nasa batas yan na kapag magbi-blink-blink na, wag ka nang tumawid. Hintay mo mag-green talaga. Pag mag-green yung ibig sabihin go na, pwede ka na tumawid ka.
Pero hanggat stop siya, hindi talaga ba kasi hinuhuli nila yon. May mga CCTV bawat corner kasi dito, di ba, may mga CCTV. Lalo na sa ano, saan to, sa kalsada, sa highway, ganyan. Kaya minsan nakita ko dun sa ano, sa TV na kahit na mga Hong Kongers, mga matatanda, mga pasaway, kaya kanina nahuli din ng ano, ng pulis. Kinakausap sila ng pulis. Kaya dito minsan may multa 2,000 pag mahuli ka, 2,000. Pag ano talaga na ano, idadalhin ka nila sa presinto hanggang sa mabigay mo yung ano, yung multa na yon, para labasin ka nila hanggang sa ano nga, mabigay mo yung multa. At yon, kaya ingat-ingat tayo mga OFW dito sa Hong Kong, lalong-lalo na yung mga baguhan dito. Kasi may mga baguhan na mga pasaway din. Kaya, nung nakaraan nga, sabi ng isang ano, ng isang katulong, sabi niya, gusto ako ni-renew ni amo. Ganon. Yan lang sabi niya, kinausap ko siya na kung gusto niya ako i-renew, dapat taasan niyang sahod ko, gawin niyang 10K. Hindi daw nagsalita ang amo. Pumasok sa kwarto, akala niya nag-uusap lang yung amo. Paglabas ng amo, may papel na siyang termination letter. On the spot, terminate siya. Kaya yon, napababa siya sa hindi oras. Kaya yon, ingat-ingat tayo lahat. Kasi hindi natin hawak minsan ang desisyon ng ating mga amo, hindi natin hawak. Kaya every time na magsasabi tayo sa kanila o may papahiwatig tayo sa kanila, mag-isip talaga muna tayo kung yun ba ay nakakaano sa atin, nakakatulong or nakakasama. Yon. Kaya yon. Thank you sa nanonood. Please like and share po. Thank you po. At please comment na lang din po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.